Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga idol. So pag-usapan natin yung mainit na usapin sa ating bansang Pilipinas. Sabi nga mga idol, hindi nakatiis yung aso. Tumahol. Kaya lang nakalimutan niya na hindi naman siya karapat dapat na tumahol. So ito mga idol, ang mainit na usapin sa ating bansang tinubuan na parang sa kasaysayan ng Pilipinas, ang isang first lady ay pumasok sa limelight ng politika. Although sabi nga ng ating mga kababayan sa bansang Pilipinas na parang walang puwang sa usapan ng politika, kung bakit nagpahayag siya ng ganun, dapat pinag-isipan niya na ano ba yung aking gagawin ay katanggap-tanggap sa taong bayan. Alam naman natin mga idol na sa bansang Pilipinas ang pinag-uusapan natin ay yung binoto ng taong bayan, and sumisentro ang usapan pagdating sa usapang politika, ay sumisentro sa ating vice presidente at sa ating presidente. Nagkataon na yung first lady sumausaw sa batalya ng politika. Mantakin mos, lakas ng loob para magpahayag at magpa-interview na sabihin niyang bad shot na siya sa akin. Bad shot na daw si VP Sara sa kanya. Teka muna, Madam First Lady, ang tanong ng taong bayan, who are you? Who are you to say that? Na bad shot? Bakit? Ikaw bang binoto ng mga Pilipino bilang presidente? Doon ka lang sa bahay nyo. At kung binigyan ka ng posisyon ng iyong asawa, kung ano man yung posisyon na yan, doon ka tumindig, hindi yung sasabihin mong budget ng isang vice presidente. Bakit? Ano bang papel mo sa taong bayan para sabihin mong budget ang isang vice presidente? Dapat pinag-isipan mo, abogada ka pa naman. Tinanong mo dapat yung mga advisor ng iyong asawa kung ikaw ba ay karapat dapat na magsalita sa harap ng media para sabihin mong budget na ang isang vice presidente. Hello? Parang nagpapatawa ka. Bago yan mga idol, pakinggan muna natin yung kanyang naging pahayag sa ginawang interview ni Mr. Taberna, mga idol. Bangag, diba? Imagine a former president calling bangag. Wow, you had 6 years. Why did you call bangag, di ba? So, and then the camera panned on her. Tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. Bad shot na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe. Yan mga idol. Ang pahayag ng ating First Lady, ang unang ginang ng bansang Pilipinas. Para bang gusto niyang sabihin na kailangang humingi ng paumanhin ang isang vice presidente sa isang first lady. Sabi ng mga tambay, hayaan mo na yan, nanbiring nga niya. Dahil dyan mga idol, umani itong first lady ng bansang Pilipinas ng sangkatirba. Sabi ni Senator Robin Padilla, sangkatirbang kahihiyan at negative reaction sa taong bayan. And dahil dyan mga idol, nagpahayag itong ating vice presidente ng isang pahayag na humampas sa buong pagkatao niya, na isang malaking sampal mga idol sa isang first lady ng bansang Pilipinas. Ito yung naging talumpati mga idol ni VP Sara sa naging pahayag naman ng First Lady. Parang isang
Alam naman natin na itong si BP Sara ay hindi nagsasalita sa harap ng media. At pihikan pag ini-interview ng mga idol, talagang bago niya bitiwan yung salita ay concrete, and concise, ika nga. Talagang konti lang pero malaman. So ito mga idol, yung naging pahayag ni BP Sara, yung counter na pahayag ni BP Sara sa naging pahayag ni First Lady Lisa Marcos. Ito mga idol. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ang sakit nun, yung kanyang personal na damdamin, ika nga, sabi ni BP Sara, yung kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa mandato kay BP Sara ng 33 milyong Pilipino. Siguro mga idol, habang napanood dito ng First Lady Lisa Marcos, parang namumuti sa kahihiyan dito pa lang sa unang bugso ng kanyang pahayag ng taong pinatamaan niyang badshot na sa kanya. Badshot na raw ang ating Vice President kay Madam Lisa Marcos, ang First Lady ng ating Presidente, Bongbong Marcos. Sila Junior mga idol. Pagpatuloy natin para makita natin yung hapdi ng kanyang binitiwang salaysay. Hindi lang patama mga idol sa kanyang First Lady, may hagupit pa kay Junior. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nagatubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Yan mga idol, unang hagupit ni BP Sara kay Junior. Patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Oy, Mr. Junior, mamasyal ka lang. Mayroon kang malaking budget para sa inyong mga biyahe sa iba't ibang bansa. Bago matapos ang iyong termino, may ikot mo ang buong bansa, sa 7 kontinente ng ating kapuluan mga idol. Tuloy natin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Yan. Isang napakasakit na katotohanan mga idol, na ang ating mga kababayan, kasama tayo dyan, na naghihikahos, naghihirap dahil sa kawalang aksyon ng gobyerno na pinamumunuan ni Marcos Jr. mga idol. Imbis na bigyan niya ng pansin ang problema sa bansang Pilipinas, yung mga kababayan nating nagugutom dahil sa high inflation na nararanasan natin, ang kanyang pinagdidikdikan yung problema sa West Philippine Sea. Bakit? Dinadivert niya yung issue mga idol para sa ganon mapagtakpan yung kanyang mga kakulangan sa problema dyan sa ating bansang tinubuan, at akayin niya yung mga medyang patuloy na lumuluhod-luhod sa kanya upang i-coverage ang kanyang mga sinasabi may kinalaman dito sa West Philippine Sea. Pero yung problema sa ating bansang Pilipinas, may kinalaman sa food insecurity, problema sa droga,
korupsyon, parang hindi natin narinig ang isang presidente sa katauhan ni Ferdinand Marcos Jr. na sinabi niya na ang ating pamunuan ay mayroong mga ginagawang hakbang para mapababa ang presyo ng ating mga prime commodities, yung ating mga bilihin. Wala mga idol, hindi natin narinig ang pronouncement ng isang presidente sa katauhan ni Ferdinand Marcos Jr. mga idol. Pero ang ating vice presidente mga idol, pag may namatay na sundalo on the spot, binibisita niya. Pag mayroong mga natural calamity sa ating bansa, on the spot, nagpapadala ng tulong. Binibisita. Pero itong ating presidente, nasa ibang bansa mga idol, kasama ang kanyang mga alalay at nagpapasarap. Winawaldas ang pera ng bayan at pag-uwi sasabihin marami na namang mga investors na na-encourage ni De Junior. But asan? Asan ang proof na mayroon? Naubos yung budget mga idol, pero walang return. Yan ang katotohanan sa ating kasalukuyang administrasyon. So, ipagpatuloy natin. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang nagbabadya mga idol ang problema sa supply ng tubig, supply ng kuryente. Lalo ngayon, summer sa ating bansa mga kaibigan, ay marami yung gumagamit ng electric fan, aircon upang sabi nga mapagaan yung kanilang nararanasang init dahil sa mataas na temperatura sa ating bansa. Dulot ng nararanasan nating El Nino mga idol. lamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga idol yung binitiwang pahayag ng ating Vice Presidente na unahin natin ang bansang Pilipinas, hindi yung personal na feeling ng isang First Lady na sasabihin niyang bad shot na ang Vice Presidente sa kanya. Hello? Sabi ng mga kababayan natin, who are you? Yan. Isang malaking sampal para sa isang First Lady mga idol na nagpahayag. First time in the history na isang First Lady ay nagpahayag na sasabihan niyang bad shot na yung isang Vice Presidente na kung hindi sa isang Sara Duterte mga idol, hindi naging presidente ang isang Marcos. Yan ang itaga natin sa bato. Yan ang ating tatandaan. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang isang First Lady sa isang Vice Presidente na hanggang ngayon ay pinagkakatiwalaan ng bansang Pilipinas, ng mga Pilipino. And sa latest survey mga idol, number 1 ang ating Vice Presidente kasama ang kanyang ama na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. So isang malaking kahihiyan sa parte ng isang First Lady na sasabihin niyang bad shot sa kanya ang isang Vice Presidente na may pinakamataas na trust rating ng mga Pilipino. So tayong mga Pilipino naman, alam natin ang isang leader na tumitindig para sa ating mga kababayan at alam natin ang isang leader kung para sa maralita o para sa mga mayaman. Kaya nga ang ating Vice Presidente mga idol, talagang nakikita natin na para sa mahirap. Hindi siya tumitingin kung mayaman o mahirap ka. Ang pag-ibig sa bansang Pilipinas, pag-ibig sa mga Pilipino ay ang number 1 para sa kanya.
to serve and protect the Filipino people in according to his mandate as a Vice President of the Republic of the Philippines. Mabuhay po tayo, mga idol. Salamat.